So, yan guys, magkakat na ulit tayo. Second batch. Makakapuno na ako ng isang kaserola. Sister, tell me, okay? You've had a pain, tell me. Tinang ilong pa. Nahulog na ba? Nahulog na lemon kanina. Buhay ng isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. At sobrang pagod ka na. Sobrang pagod. Actually, hindi naman everyday ako pagod. Pagka marami lang ganito, yung kailangan ng amo ko sa negosyo niya yun. Kasi hindi naman ganun kalaki yung bahay niya. Tapos, konti lang din naman yung plantsahan ko kasi tatatlo na lang sila. Compare before na talagang 6 yung amo ko. So, ngayon 3 na lang. And since may, even though naman nawala yung kasama ko, hindi naman ako ganun kapagod. Mapera na lang talaga pag panay-utos yung amo kasi wala utos siya. Pero mabait, syempre. Sobrang bait niyan. Ayun. Sa gabi lang naman kasi, meron akong plancha lang ako. Tapos, yun, linis lang ng konti sa gabi. Tapos sa araw, handa lang ako ng almusal ng mga amo ko. Pero hindi ako nagluluto. Kumbaga, nagpe-prepare lang ako ng tea. Tapos, naglalaba sa araw. Ganun. After that, kung may papagawa siya, kung may mga i-blender ako, may kailangang hugasan, may kailangang meron kasi kaming mga ginagawa na kailangan tanggalin yung yung kahoy, spicy, mga gano'n. So, yun yung mga matrabaho. So, minsan maghapo ko yung ginagawa. Tapos, sa gabi naman, tapos ko mamalansya, wala na akong gagawin. Depende na lang kung may pag-uutos yung amo ko. Diba? Kasi dati before, nag-aalaga ako ng bata. Kumbaga all around ako before, nung bago ako. Tapos, syempre sa una mahirap talaga. Mahirap sa una, lalo pag hindi mo pagabay yung trabaho. Pero pag gamay mo na siya, alam mo na lahat. Sobrang easy na para sa'yo gawin. So, kaya tayo mga OFW, laban lang. Fight, fight! Para sa ekonomiya. Para sa ating pamilya, siyempre. Kaya nga tayo
nagtitiis na mapalayo sa kanila para mabigyan sila ng magandang buhay. Lalo na ngayon, napaka-gold ng bilihin sa Pilipinas. So, kailangan talagang doble kayod. Diba? Tayo mga nag-a-abroad, akala nila, ang mga nasa Pilipinas, akala nila napakayayaman na natin kasi nag-a-abroad tayo, nakabili tayo ng gusto natin. Pero hindi nila alam yung mga hirap na dinaranas natin dito. Nakakala nila may naiipon tayo. Oo, may naiipon naman talaga tayo eh, resibo. Diba? Yun lang yung mga naiipon natin mga OFW. Wala man ako naipon na pera, pero may naipundar naman ako. So, kahit pa paano may mga, pagdating ng panahon, may income naman ako magagamit. Pwede ko siyang gamitin. So, nakabila ako ng lupa noong 2003, I think. So, tapos ngayon, meron ulit ako kinuha na bahay at lupa. So, yun na yung second investment ko. So, diba, kahit wala kang ipon na pera, at least may naiipundar ka. Pag natapos yun, magandang investment yun, diba? Para kahit mag-forward ka na, at least may income pa rin papasok sa'yo. I think di ko siya pwedeng hindi ko na siya pwede kasi wala nang space pa yung rep namin, punong-puno yung sa labas. Hindi ko naman siya pwedeng dito sa loob kasi marami din dito laman yung loob. So bahala na kung itutuloy yun natin ang cut or tapusin muna namin to. Siguro tapusin muna namin tong isang bago ulit kami mag-cut ng panibago. Nakakangalay din mag-cut ng ng lemon kasi masakit siya sa daliri. Masakit siya dito.
balik din ng braso. Dati yung last time na gumawa kami nito, tatanggalin pa namin yung buto. Yun na, sobrang mas matrabaho. So ngayon, mas better wag nang tanggalin. Tapos tsaka na lang namin siya tatanggalin pag nagawa namin lemon juice. Parang isasalang ba? Sasalaan. Para matanggalin yung buto. Mas matagal kasi pag yung tatanggalan mo ng buto eh. Last year kasi ganun yung ginawa namin. Pero tinatagal ko siya ng buto. Diba? Last one. Excuse me. Yan guys, sa susunod ulit. Thank you for watching. Bye!